Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, throwback muna tayo, ano po, no? Pag-usapan po natin ito kung pagkakaiba po mga kabida o difference ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol ho doon sa kanilang pag-treat sa impeachment initiations, no? Diyan ho sa kanilang mga administrasyon, ano po, mga kabida. Now, ang batayan po natin dito sa comparison na ito ay ito pong political will at word of honor po mga kabida. Unahin po natin ito pong si PBBM. Hindi naman po lingid sa kalaman po ng lahat na since last year po, no? 2024, meron na pong usap-usapan po mga kabida na baka magkaroon po ng impeachment proceedings dyan ho sa House of Representatives, ano po. Dahil doon ho sa naging investigasyon po ng House, particular po ng Committee on Good Governance o Government and Accountability, ano? Kung saan po ay may mga nadiskubre di umano ito hong mga kongresista po natin na mga paggamit po ng confidential fund na questionable, ano po, no? So yun yung naging batayan po kung bakit nagkaroon po ng impeachment proceedings, okay? Now, since last year pa po yung usap-usapan, nung nalaman po ng Pangulo yan mga kabida, siya yung unang tao na nag-oppose po doon. Ano po, no? Pakinggan muna natin, balikan natin yung pahayag po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos patungkol po dito. Make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayan po, malinaw yung kanyang pahayag, ano? Ayaw po niya ng impeachment dahil hindi ho maganda sa bansa at mas lalong magkawatak-watak lang po ang Pilipino dahil ho sa division, ano? At saka pangalawa po mga kabida, marami pang mga importanteng mga bagay na dapat asikasuhin. Ito pong mga mambabatas po natin kaysa dyan ho sa impeachment po laban sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay. Now, nung nalaman natin yung kagustuhan po ng Pangulo mga kabida, ang akala po natin na sumunod yung mga leaders po ng House of Representatives. Ano po? Na? Subalit, ang nangyari po, tila hindi ho sinunod, ano? Okay? Dahil ho sa hindi sinunod, may mga usap-usapan pa rin na baka magkaroon po ng initiation po ng impeachment dyan sa House. Ang ginawa po ngayon, mga kabida, ito pong INC po ay biglang sumulpot, ano? Naghayag po ng kanilang suporta doon ho sa panawagan po ng Pangulo, ano? Hindi lang basta-bastang suporta po, mga kabida, kundi nagsagawa talaga sila ng malawakang peace rally, ano po, na umabot po ng 1.8 million katao ang dumalo. Okay? Pero hindi ho natinag ito hong mga miyembro po ng House of Representatives. Kahit na po sa kagustuhan po ng Pangulo, sa panawagan po ng Pangulo, hindi ho natinag itong mga miyembro po ng House of Representatives. Ang ginawa po mga kabida, tinuluyan po ito pong si VP Sara. Okay? Na-impeach po itong si VP Sara the other day lang po, no? Last day po ng session po ng Senado, no? At yun, tumuloy na po yung kanyang impeachment. Ang article of impeachment po ay na-submit o na-transmit na po dyan ho sa Senate at nag-aantay na lang po ito pong si VP Sara sa mga pagdinig dyan ho sa impeachment court po mga kabida, no? So, wala hong nagawa ang Pangulo in terms of political will, hindi ho siya sinunod. In terms of word of honor, wala ho siya doon, mga kabida. Okay? Now, dito ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam naman po natin, during his term, meron pong impeachment attempt laban po sa Vice Presidente po niya na itong si Vice President Leni Robredo, ano po, no? Pero ito po yung sagot po ng Pangulo nung nalaman po niya na meron pong initiation attempt sa impeachment po mga kabida dyan ho sa House of
Representative. Pakinggan muna natin. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, you know, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan bayan? Ayan po. Malinaw rin yung pahayag po ng Pangulo, no? O dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Sinabi po niya, ayaw po niya ng impeachment, ayaw po niyang ma-impeach po itong si VP Leni Robredo dahil unang-una po ay elected po ito ng taong bayan, ano? Okay? Kahit na po kinontra po ni Leni Robredo ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayos lang po sa kanya yon, ano? Okay? So meaning, yung salita po ng dating Pangulo po mga kabida, isinunod po ng mga mambabatas po natin sa House of Representatives. So madaling salita po, wala hong nangyaring impeachment po laban kay VP Leni Robredo. Now, when it comes to political will, meron po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. When it comes to word of honor, mas lalong meron pong word of honor ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na po sabihin po nila mga kabida na hindi dapat mangialam ang Pangulo dahil may independence po ito pong House of Representatives at ang Kongreso as a whole, ano po, no? Dahil enshrine yan sa ating saligang batas na katungkulan po ng mga mababatas po natin, lalong-lalo na po sa House of Representatives na sila po ang mag-initiate po ng impeachment proceedings, ano po. Okay, dyan na po tayo. Wala po tayong kontra dyan, ano? Kasi alam naman po natin na nasa saligang batas yan eh. Iba pa rin yung pakiusap ng Pangulo, ano? Dahil ang Pangulo po ay siya po yung nagtitimon po, no? Siya po yung nagdedirekta kung saan po tayo pupunta, no? At ito pong mga mambabatas po natin, ang Kongreso po mga kabida, ay sumusunod lang po yan, no? In fact, wala ho sa history pa sa Pilipinas na ang Kongreso po ay hindi sumunod doon ho sa direksyon po na gusto po ng Pangulo ng Pilipinas sa bansa po natin. Di ba? Kung ma-observe ho ninyo mga kabida, lahat po ng mga panukalang batas na gusto po ng Pangulo sa kanyang gobyerno ay sinusunod yan ng mga mambabatas po natin. Ang parati nating maririnig po mula sa kanila po mga kabida ito ang gusto ng Pangulo, ito ang direksyon po ng Pangulo para po sa kanyang term. Sinusunod nila, di ba? Yung kagustuhan po ng Pangulo, ano? Kahit na po meron po silang independence, ano? Pero dito ho sa nangyari po mga kabida, kay VP Sara, wala ho, hindi ho sinunod po ng mga mambabatas po natin sa lower house yung kagustuhan po ng Pangulo, ano po? Maliban lang po siguro po mga kabida kung for a show lang po yun, no? Yung opposition po ng Pangulo sa impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Iba kasi yung salita kaysa doon sa gawa, no? Kasi kung gugustuhin ng talaga ng Pangulo yon, hindi mo magagawa yon mga kabida, no? Kahit nasabihin po nila na obligasyon po yon ng mga kongresista na talakayin yon kasi meron pong mga impeachment complaints laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Ang Pangulo mismo ang may alam mga kabida kung ano yung magiging ending po at mangyayari po sa bansa kung matuloy po ang impeachment na ito, no? Diba? Pero that's the bridge under the water. That's the water under the bridge, ano po? Wala naman po tayong magawa diyan, mga kabida.
Kasi tapos na po eh. Okay? Impeach na po yung Vice President mo natin dyan sa House of Representatives. Ano po. Yun lang po. Yung pagkakaiba lang po sa kanilang dalawa, makikita talaga natin. No? Uulitin ko po, pagdating doon ho sa political will, wala kong sinabi po itong si PBBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating naman doon ho sa Word of Honor, mas lalong wala kong sinabi po itong si PBBM kaysa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano yung naging kagustuhan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po mga kabida, siya yung nasunod. How much more yung Word of Honor? Yung salita po niya na ayaw po niya ng impeachment, hindi talaga nangyari yung impeachment. May Word of Honor po si Digong. Okay? For your comments and for your opinion, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.